Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon tungkol po sa pagbuelta ni Senator Marcoleta. Although hindi niya pinangalanan, kaya lang klaro kayo nang tinutukoy niya itong si Karen Davila na para bang kini-question ni Karen Davila, bakit baguhang senador pa lang si Marcoleta, bakit siya ang binigyan niyo ng pwesto ng Blue Ribbon Committee? Parang minamaliit niya ang kakayahan ni Senator Marcoleta. Yun, promise back, bumelta siya, huwag kang bias. Okay, so pakinggan natin. Bias ka sa tao na yun, pinipersonal mo kagad. Paano Bias. mo siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan, ay objective, yung anchor na yun, kahit minsan. Di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanaya. Pero ako ni mismo, ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Bagamat walang direktang pinangalanan, nagbigay ng reaksyon si Senador Marcoleta sa pagkwestiyon ni Karen Davila ukol sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. nako. Di ba? Parang nahihinuha ako na. Kasi tinangka ko na ipatawag, nanonood doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Yay! Pag sila inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Anong broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Oo. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan at kilalang-kilala ka eh. Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakaw sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre, iba yung kaalaman. Nagmumult yun sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag kang maging bias, ano? Ay. Kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo yung ganon. Oo, tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga public property ka na eh. Totoo. Naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang Yun na tao. yun eh, tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo, oo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakita ganyan, nakikita mo talagang May makakapag-influence mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka. Okay. So, Salamat po ako sa Diyos at sa yung si Karen Davila, in-interview niya si Senate President Chis Escudero. Yung narinig natin na bakit neophyte, Senador, ang binigyan nyo ng Blue Ribbon Committee kasi kadalasan yan yung mga veterano. Bakit baguhan? Nako, dinipensahan ni Senator Escudero. Isa pa, yung paratang na parang reward ng mga Duterte Black dahil sinuportahan ka sa imong Senate presidency kaya binigyan nyo ng ganun ba? Paratang, akusasyon. Ang ganda ng sagot ni Senate President Escudero. Hindi baguhan si Marcoleta, sabi niya. Matagal na kaming nagsama sa Kongreso pa noon. Maasahan mo yan, may ibubuga yan. Ganon ang At saka, ang boto, sabi niya, paliwanag ni Senator Escudero,
ang boto ng baguhan at ang veterano, iisang boto lang yan, parehas lang sila. Wala namang one-half na boto ng baguhan. Kaya wag niyong sabihin na baguhan si Marcoleta. So, walang naisagot ni Karen Davila. Talagang natulala siya, natamimi siya nung sagutin siya ni Senator Escudero na may sapat na kakayahan si Marcoleta na panguluhan ang Blue Ribbon Committee. Natatakot ba sila? Sino ang may-ari ng ABS-CBN? Alam nyo na, 51% daw, Romualdez. O ngayon, Blue Ribbon Committee. Sinong papatawag? Nako, according to Senator Jingo Estrada, ano na daw, iimbestigahan ni Senator Marcoleta ang flood control projects ng mga kongresista, yung mga billions of pesos, singit-singit nila sa ating national budget, bubusisihin yan ni Senator Marcoleta, kaya natatakot na sila ngayon. Kasi yung pahayag ng Pangulo, mahiya naman kayo, dapat may managot, sabi niya. Imbestigahan daw ang flood control projects. Ang pinapaimbestiga, DPWH pa rin. O anong mapapala mo dyan? Yung ahensya na nasasangkot sa katiwalaan sa flood control project, sila pa rin ang mag-iimbestiga. Huwag na lang. Mabuti pa yung mga Makabayan Black na nawagan. Dapat COA ang mag-imbestiga. Yes, pwede COA. Na panawagan ni Senator Lacson, dapat independent body ang mag-imbestiga. Yung mga ganun ba? Si Mayor Magalong, sabi niya, ako, mag-volunteer ako. Ako ang mag-imbestiga. Basta, directly responsible ako sa presidente, ako mag-imbestiga. Yan ang mga magandang investigasyon. At ito nga, hintayin natin, aarangkada na si Senator Marcoleta na tinawag na baguhan ni si Karen Davila. Ngayon nakarinig siya ng maanghang salita, huwag kang bias. Although, in fairness, magaling si Karen Davila. Marami siyang interview na ganahan ako. Talagang kagaya. Interview nyo noon sina Congressman Abante at Congressman, sino yun? Fernandez. Yung kay Colonel Grijaldo. Maganda yung interview niya. But this time, parang hindi na maganda yung dating na pagdudahan nila ang kakayahan ni Senator Marcoleta. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Mo na niya Tagalog yero. Antok na siya sa iyang balay. So mo na yung atupan nga iyang balay. Yan. So mo na yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw kay nahuman na ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon on sa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sa nagtala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagiglula ko sa hinikalan mo sa salamat. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua.
duhay mong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ang kaginta. Ang makagwardang. Salamat gid kayo kay nakabalay na ko.